Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Kapulisan sa Lapu-Lapu City mitatawng way kidnapping sukwahi sa migawa sa social media. Amahan gitigbas patay sa iyang anak sa Oslob, Cebu. Silingan giapil. Usa ka rider nalagpot human nabanggaan sa laing motorista sa Talisay City. Og 38 ka bangkarero gikan sa Visayas ug Mindanao nagtigi sa Bankathon sa Talisay City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Lapu-Lapu City Police mitataw nga way nahitabong kidnapping sa Barangay Buaya sa miaging gabi, sukwahi sa na-post sa social media. Ani ang report. Sa post sa usa ka netizen, makita nga gitapukan sa mga residente sa Barangay Buaya ang usa ka 14 anyos nga lalaking grade 8 student nga nauli pasado alauna na sa kadlawon kagahapon. Nagsulob na lang kini sa iyang sapaw nga shorts ug sapaw nga t-shirt ug wa nay sapatos ug bag. Matud sa iyang maguwang, matag alas 8:30 sa gabi ina ang dismissal sa klase sa iyang manghud kay second shift kini. Apan nabalakan na lang sila nga wa pa kini makauli, hinungdan nga gi-report dayon nila sa kapulisan niya ng gabi nga wa kini mauli. Busa, nakurat na lang silang nauli na kini nga wa na magsulob sa iyang uniforme ug may mga pangus ug bunog ang iyang lawas. Luya kay siya paguli nga nagkurog. Basta, kuan kay siya ma'am. Nya di na mo maistorya og tarong. Kana gid ako manghud ma'am. Kuan gid na siya kanang hilomon ba niya. Di sana siya kay pasuhito diri gud kay bago man siya transfer. Gikan na siya kuan. Hol. Nya wa pa na siya barkada diri kay bago lagi niya. Balay eskwela na siya. Ya, pagasunduon mo na siya unta niya. Ato nga time wala sila nag-aabot sa akong mama ba nagsundo siya. Dihang gipangutanan nila kung unsay nahitabo, iyang gisaysay nga may misuway kaniya pagkidnap ug pugsanon siyang gipasakay ug itom nga van apan nakaiskapo. Apan dihang nauli-ulian na ang grade 8 student sa gibati niyang trauma, iyang gisaysay ngadto sa iyang pamilya ug sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police nga na-depress siya human masayod nga wa siya malakip sa honor roll. Inay mo uli, didto siya nag-istambay dapit sa baybayon sa Barangay Buaya ug kalit lang may tulo ka batan-on nga miduol kaniya, gitripingan siya ug gitabangan pag-ilog ang iyang cellphone ug gibaharan. Hinungdan sa mga pangus ug bunog nga iyang nahiaguman. Apan ang nahaunang nabuhian niyang pamahayag nga gikidnap siya, maumatod pa ang gitudlo nga ipasulti sa tulo ka mga batan-on nga nagtripping kaniya. Malagi ito gikan sa Station 5 ron, ma-identify itong tulo ka batan-on para ma-link gid nato, ma-confirm gid nato nga kato gid ito buwa. Pero officially wala gi nahitabo nga kidnapping sa van. No honor man siya permi god gunad sa first niya karon pagka third kay wala naman yung marag na depress bitaw siya. Kuan siya pa marag nang luod. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y nahipos ang Lapu-Lapu City Police nga klarong CCTV footage haduol sa dapit na hitabuan. Matod sa iyang igsuon, napaubos na nila sa medical exam ang iyang manghud ug mihangyo na sila sa tunghaan. Diin mag-eskwela ang grade 8 student nga ipaubos lang una siya sa modular learning. Hinuon, inanay nang nawa ang iyang trauma matod sa iyang maguwang. So, ako siyang ging tambagan. Ay na lang kakuan, maunor or sa di at least ni eskwela kag tarong. Padayon na nagkuan. Mara naman siya na kuan ma'am na kuan na siya ba na ulilaan. Hangyo siya nga di lang mag-module mo. Eskwela lang siya balik. Samtang adunay panawagan ang Lapu-Lapu City Police ngadto sa mga netizens. Panawagan sa ato ang mga netizen nga active kayo ng social media nga di sa pataka sa post kay mao lagi na maka-create man gud og kahadlok og kuan sa mga tawo nga which is wala pa gid na confirm unsa gid ka tinuod. Nautong ta nga dili sa mo post not unless nga officially ma-blatter or ma-investigar na gid ang hitabo. Sa labing awahing kalambuan, gidilit na ang post sa social media kabahin sa nahitabong kidnapping sa gingong biktima nga grade 8 student. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Cebu City dismissed Mayor Michael Rama misung sa Cebu City Hall. Kini human na insulto dihang gipadad-an og demand letter nga ipauli na sa city government government vehicle nga nagpabilin sa poder ni Rama. Gihatagan siya og 24 oras sukad kagahapon sa pag-uli sa sakyanan nga gi-issue alang sa city mayor. Kung magmagahi sa pag-uli sa sakyanan ang kanhi mayor, mapugos ang kagamhanan sa dakbayan paghimo og legal action din usa niini ang pagreklamo og carnapping.
Matod ni Mayor Raymond Alvin Garcia, sa yuniini, misulod si Rama sa City Hall diin iyang gikomprontase ang city legal nga si Attorney Santiago Ortiz. Kinsa mipadayag nga igo lang silang mipatuman sa proseso sa pagkuha og balik sa sakyanan sa ngan sa city government. Apan gipadayag ni Rama nga nainsulto siya sa gihimo sa syudad sanglit siya man ang elected mayor. Midepensa usab si Mayor Garcia nga dili ina makagamit og butang nga iya sa kagamhanan si Rama sanglit dili naman siya mayor sa dakbayan kundi usan na lang siya kapribadong individual. Ano kayo mga pangutanagot? They have to answer it before they're going to threatening me charges. The city legal office is just doing their job, no, as mandated, no, to protect the interests of the city of Cebu. Nahulikam ang duha ka mga aksidente nga naglambigit sa mga motorsiklo sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Ang usa, wa mosunod sa stoplight nga mo'y hinungdan sa pagkalagpot sa sakay niini. Ang report ni Femari Dumabo. Sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center, nahulikam kining disgrasya pasado launa nitong kadlawon sa February 18 sa may Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Sa CCTV monitoring makita sa tulo ka mga kuha sa CCTV ang pagkalagpot sa mga sakay sa motorsiklo. Human nga nidas magkining motorsiklo nga padung sa north sa motor nga ni right turn. Sa pakisusi, nasayran sa City Toda nga sad-an ang motorista nga straight ang padagan padung sa north. Human nga naka-stop signal nitong higayuna ang traffic light sa ilahang bahin. Apan ni pa sito hinuon kini sa pagpadagan nga ni resulta na hinuon sa pagkadasmag ngadto sa laing motorista nga ni right turn. Swerte na lang nga mga minor injury lang ang naangkon sa mga sakay sa motorsiklo. Ato gyapon gipahimang no pagbalik sa itong mga kigsunan. Labi na gid ini nga nagpanihog motor nga panahon gani sa gabi o nya labi na gid og magkuwan. Dili lang kita mo kumpiyansa kay gawas nga dengog ang daan, mapiktahan gyud ang visibility sa imong pagtanaw. Labi na gyud og gigamit ka og helmet nga medyo dunay tent. Wala na mo pasaka pa og kaso ang motorista nga nadaspagaan human magkasabot nga bayran ang nagubang kadaot sa motorsiklo. Samtang huli ka mosab kining motorista nga nakasagid sa gisundang motorista nga mibanda ngadto sa usa ka auto dayon tumba. Mato sa City Toda, posibleng nisuway kini pagbiting the red light o wala lang gyud makabantay nga naka-stop signal na ang traffic light. Ang mga driver sa auto ug motorsiklo ang nakisitulra sa nakaigo kanila. Pahimangno sa City Toda sa mga motorista nga focus gyud diha sa pagmaniho aron kalikayan ang disgrasya. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Presyo sa sibuyas Bombay miabot na sa 200 pesos. Apan lahi ang presyo sa kamatis kay hilabihan usab niini kabarato karon. Sayro nato kini sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo si Helen Cabarubias nga nang limpyo sa stock niyang sibuyas aron i-display sa mga pumapalit. Kung kaniadto 70 pesos lang ang presyo kada kilo sa pulang sibuyas Bombay, apan karon makapaluha na kuno usab ang presyo kaniabot na sa 200 pesos. Gikan sa Pangasinan ang supply nila sa sibuyas ug nihit matod pa ang supply karon maong ni saka usab ang presyo. Hinoon, medyo ubos ang presyo sa puti nga sibuyas nga tag 130 pesos ang kilo. Dunay lokal ug dunay usay imported. 200. 200. Kung daghan mo palito, madara 190. So kahangyo og gis. Nganong inani man ka mahalo ng presyo sa sibuyas? Gamay na ang supply. Asa man mo supply gikan? Kani sa mga, darami sa bodega lang uha, pero gikan ni Manila, Pangasinan. Alang sa mga customer, mahal man apan piyungan na lang kay gikinahanglan man. Magdaginot na lang kuno kung maabot ang panahon nga mosaka pagyud kini. Kay hinumduman nga niabot kaniadto sa 700 pesos ang kilo sa sibuyas tungod sa nihit nga supply. Di para sa una nga mahal kaayo, maabot og dag 600. So karon is 200. Oh, okay ra sir. Oh. Madarag smile. Madadara. Karon ni taas-taas gyud karon panahon na sir. Ano man. Tungod siguro sa kanang walay supply kayo sa Manila ana. Kung makahilak ang mamalitay sa presyo sa sibuyas, ang mga negosyante na usab og kamatis karon ang igo na lang mopato sa ilang luha tungod sa kabarato sa presyo. 30 pesos ngadto sa 40 pesos ang kilo,
barato kayo itandi sa nakalabay mga simana nga niabot sa 80 ngadto sa kapin gatos ang matag kilo. Aduna gikan sa Bukirang Barangay sa Cebu City ug aduna usay gikan sa Cagayan de Oro City. Sobra matud pa ang supply sa kamatis karon. Ubos man gyud ang presyo sa kamatis. Karang basta magdaghan. Sa pikas bahin, ang presyo sa ubang mga lamas ug mga utanon, kasarangan lang ang presyo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nasikop ang mga lalaking nalambigit sa kagubot sa diskuhan sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Subay sa investigasyon sa kapulisan, giingong nagkainitay ang duha ka pundok nga gainom. Giingong nagsugod ang kagubot dihang miduol ang usa ka grupo sa mga babay sa diskuhan. Adunay namunal og helmet sa usa sa mga kauban sa grupo sa kalalakinan nga misangko na sa kagubot tali sa duha ka pundok. Nasikop sa kapulisan ang kalalakinan sa duha ka pundok nga nalambigit sa kagubot. Samtang gikatakdang pasakaan sila og tukmang kaso. Nabalog sa bilangguan ang usa ka babay uban ang usa ka lalaki human maaktuhi sa iyang bana nga misud ang duha sa usa ka kwarto sa usa ka motel sa Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo kini pasado alas 4 gahapon sa hapon diin nasundan sa bana ang duha ka mga suspitsado nga misakay og motorsiklo ug misulod sa motel. Nangayo og tabang ang bana sa mambaling pulis ug giadto nila ang motel kundi inaabtan sa bana ang asawa uban sa laing lalaki. Wa na muhatag og pamahayag ang duha human masikop. Gikatakda usab silang pasakaan og tukmang kaso. 38 ka mga bangkarero sa Visayas ug Mindanao misalmot sa ikapito ka tuig nga pagpahigayon sa bangkaton o karera sa mga bangka sa Barangay Puok sa Talisay City. Ang report ni Femery Dumabo. Napuno sa mga taong kining baybayon sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay nga misaksi sa lumba sa mga sakayan nga gipahigayon ganihang buntag. Lakip na sa mga nalingaw kining 45 anyos nga taga Minglanilla. Sukad pa sa sugod, sige na mig-ari dire. Ano man? Kay naa may team dire nga naka-apel, team overtime. Malingaw sad. Sobra pa sa lingaw. 38 ang misalmot sa bangkaton nga nagikan pa sa bisang asang lugar sa Cebu, lakip na sa Bohol, Negros Oriental, Samar sa Eastern Visayas o ganaw sa gikan sa Mindanao, sa Zamboanga City ug Surigao. Mas dagarang misalmot karon tuiga tandi sa kapin 20 ka mga misalmot sa niaging mga katuigan. Mato ni Kapitan Osmundo Manriel Jr. nga nagpasabot kini nga giila na sa kadaghanan ng ilang festival alang sa mga mananagat sa ilang barangay. Uda kung tabang kini alang sa pag-promote sa turismo sa ilang barangay o sa mismo sa Dakbayan sa Talisay. Maayong pagkabutang nila ang venue o niya maayos na pagtagal sa mga tao nila. Niya okay kay sila bisag ginagmay nga mga premyo okay kay sila ng region. Salamat kay nila. O ginay akong garbo, ako kanang sa garbo sa katawhan sa Puok o sa Talisay nga ang Puok dili maawit yon. Kanunay nasa itaas. Ma-attract manggod ang other people from other places sa Cebu Palandaan daga na kay mo bisita from Cebu City, from the south kay mura magupusa ni sa pinaka dako na lumba sa Pambot dili lang sa Talisay but the entire Cebu Island. So daghan gyud ubay-ubay gyud ang gustong mutanaw sa bangkaton. Dugang nila nga usa-usab kini sa paagi sa pagpakita og bili sa mga mananagat nga maoy sagad nga panginabuhian sa Barangay Puok. Ang bangkaton kabahin usab sa kasaulugan sa Fiesta Señor San Pedro, patron sa barangay. Atagan og kanang bili ang ilahang pagka mananagat nga dili lang sa panagat pwede silang malingaw but also sa kaning lumba sa Pambot. So it's a way of kanang kuan ba giving pride to their kanang work as fisher folks. Tibuok adlaw ang maong tigi sa mga bangka diin 100,000 pesos ang madawat sa makalangkat sa first place. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nataod na ang 11 traffic light system sa Dumaguete City. Kundiin aminado ang mga otoridad nga daghan pa ang nabaguhan maong gianad-anad pa nila ang mga tao. Ang report ni Nico Sereno.
Dinhi sa intersection sa Barangay Bantayan, gi-install ang 11 traffic light sa Dumaguete City. Pipila ka adlaw ng operational, sukad formal nga gilusad ni atong miaging adlaw. 11 alang sa syudad, kundi aminado ang mga opisyales, di pa kaayo anad ang uban nga mga motorista. Maong hangtod karon, may mga traffic enforcers pa nga magbantay sa dapit, musenyas sa mga drivers ug mubadlong kung may mula pa sa intersection junction. Ayaw ang traffic light sir. Okay tayo. Ano man? Para safety ba? I really love it. Kasi ano? Yes, mas maigi. Para makontrol yung mga driver, mga vehicles. Napagbibalantayanan sir kay basag kuan mo lapas pa sila bisag stop na mo kuan pa man. Mo padayon pa man niya ang katarungan ra mingon ra ba na wala ko kabantay ra ba. Matod sa mga otoridad, kung nabaguhan man ang mga motorista ning bag-ong traffic light sa Dumaguete City, apan mataod-taoran, maanad ra gyud ang mga tawo niini ug nahinaot sila nga padayon nga musubay lang sa mga lagda sa trapiko. Ang traffic light system nationally funded project pinaagi sa Department of Transportation. Pasiuna pa kini kay giplano gyud sa dakbayan mabutangan og traffic lights ang 20 ka mga intersections sa Dumaguete City. Nga matod sa labaw sa traffic office sa syudad, gikinahanglan na kay nagkabugat ang traffic sa Dumaguete. By year ni siya, increasing sige ang atong mga traffic accident. So di na ako i-mention tanan basta kay atong giingon nga ang recommendation sa TMO duha ni siya ka area kaning atong urban area ug atong kaning diversion road. Sa record sa traffic office sa miaging buwan lang sa Enero, muabot sa 300 na ang mga aksidente nga natala sa maong 20 ka mga intersections. Maong giplanuhan gyud ang pagbutang sa traffic lights. Gilao Manila nga mas makapamenos sa mga aksidente ug ang ilang mga personnel makafocus sab sa lain nga mga tahas, inay ang pagpangunay sa pagman sa trapiko. Ang ngayon ako natong taura ng traffic lights. So mura na itong recommendation. Muna yung mga area nga pantauran. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa paghuman sa Visayas Leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, gihimugatan ang kampanya sa kamatuuran ug ang importansya sa pagpangilabot sa mga botante. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Duha ka mga eskwelahan sa Region 7 ang mikumpleto sa katapusang hugna sa Visayas Leg. Sayo nga miabot sa University of San Carlos ang mga estudyante gikan sa lain-laing eskwelahan sa Sugbo. Ang ilang paglagda sa Panata Wall timaan sa ilang pagsanong sa panawagan sa responsible voting sa umaabot ng eleksyon. Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, tumong sa kalihukan nga mapaabot sa mga batanon ang ilang dakong papel sa umaabot Mayo 12. We hope to inspire you to value the right of suffrage and to help us protect and free our information ecosystem of misinformation and disinformation. Gihimugatan ang importansya sa panagtambayayong sa tanan aron batukan ang fake news. Kay matud sa opisyal sa USC nga nasinati karon ang infodemic o ang paspas nga pagkatap sa tinuod o dili tinuod nga impormasyon. What is alarming is that this infodemic is just as pervasive, just as deadly as that coronavirus strain. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions sa kung sino ang leader na iboboto nila. Ug matud sa mga speaker nga may responsibilidad ang matag usa para sa kaayuhan sa tanan. When we go to the polls on May 12, let our vote swing in the direction of a nation, of a world where we can all be proud of. You guys, you're determining your future. Remember your why. Why do you show up and why do you win the day?
Matod sa mga estudyante, dakong tabang ang ilang nakatunan gikan sa mga speaker. Nakaingon ko nga there is kana something in me galing nga na change compared sa first time nga na voter ko. Walay pulos atong nakatunan here if dili nato siya i-share to other people, our knowledge to other people about voters education. Gihugop usab sa mga tinunan ang Luz Auditorium sa Silliman University sa Dumaguete City nga last stop sa Visayas Leg. Dinhi gihimug-atan sa mga speaker, lakip na ang veteran journalists sa GMA Integrated News ang matabang sa matag usa para batukan ang fake news. Kailangan natin pumili ng mga tamang kandidato. Baka ito na ang panahon para maglagay tayo ng mga leader na totoong gagawin ang kanilang mga ipinapangako. As voters, of course, it is our responsibility to see beyond campaign promises and online narratives. This is why voter education is critical. Dako ang pasalamat sa nagduma sa Silliman University sa gihatag nga kahigayunan sa GMA Network. It is essential that Filipinos, especially the youth, are well-informed, engaged, and empowered to make responsible choices. Hagit sa mga estudyante, sugdan sa kaugalingon ang kampanya sa kamatuoran. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to help educate all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Host sa programa si GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Ug mas nakapadasig sa mga mitambong ang performance ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lalaking nag-amok nanigbas patay sa iyang amahan ug silingan sa lungsod sa Oslob sa lalawigan sa Subo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, Mike, kini maong suspect gitumbok nga responsable sa pagpatay sa iyang kaugalingong amahan nga nag-edad og 70 anyos, ingon man sa silingang lalaki niini nga nag-edad og 75 anyos. Nakaposas ug nakagapos na ang 23 anyos nga suspect nga naabta namo sa Oslob Police Station karon lang yung hapon. Gi-refer na kini sa doktor aron madala sa dakbayan sa Sugbo, partikular sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa gikinahanglan niining medical treatment. Ang maong lalaki, suspect sa pagpatay sa iya mismong amahan nga nagpangidaron og 70 anyos. Nahitabo sa ilang balay sa Barangay Luka sa lungsod sa Oslob. Kaganihang buntag may report sa Barangay Tanod ang igsuon sa suspitsado human sa gihimo niini sa ilang amahan. Kini aron dakpon ang iyang igsuon. Dito sab nasayran nga gawas di ay sa ilang amahan mismo gingong gipatay sab sa suspect ang silingan niini nga 75 anyos ang pangidaron. Nag-inusarang maong tiguang sa balay dihang nakit-an sa iyang kabanay nga nagkadugo na sab kini. Ang suspect dihang giaresto sa mga pulis, giingong miaksyon pagsukol maong giunhan kini sa kapulisan. Gitan-aw pa ang posibleng motibo sa maong krimen apan usasab sa buot ipasusi sa kapulisan kining kondisyon gyud mismo sa suspitsado. Kay matod sa mga pulis, gingong duna kuno kini kaugalingon nga tinuuhan og mga practices nga gihimo sab kaniadto. Sama matod pa sa gingong pagpatay og hayop nagsilbing alay kuno kini niya. Samtang mga biktima gidala unta sa Oslob District Hospital apan gideklara nga patay na. Karong hapon naabta namo sa funeraria sa lungsod sa Alcoy ang pamilya sa 75 anyos nga biktimang lalaki. Grabing pagbangutan ang gibati nila karon ug nang hinaot sila og hustisya sa iyang nadangatan. Ania makapuso atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa atong mga na-interview anak ni atong 75 anyos nga edad ang biktima, ingon man sa hepe sa Oslob Police Station si Police Major Jude Sebrero. Nakita naman natin, haya na lang gid siya nga samad, kadiri, napadiri gamay. Wala lagi siya bago. Hindi siya drug personality, wala din siya sa listahan ng drug list natin. Talagang ganito lang talagang background niya, talagang kumbaga umaatake yung problema niya sa pag-iisip. And yung talaga yung sinasabi niya kasi sa atin is meron siyang paniniwala na may nagdidikta sa kanya.
Ano yun, parang bumubulong sa kanya? May bumubulong sa kanya, sa kanyang isipan at to do this. Samtang gikatakda ang mga atubang og kasong parricide bang may ang ipasaka sa kapulisan batok nimong suspitsado tungod sa pagpatay niini sa iyang amahan, samtang kasong murder usab ang ipasaka tungod sa pagpatay sa ilang kaugalingon nga silingan. Mao kanang latest gikan dinhi sa Southern Cebu. May Daghang salamat, Nico Sereno. Simbahang Katoliko sa Sugbo mipahigayon og Eucharistic Vigil sugod sa alas 10 gabi alang sa kaayuhan sa gihambing sakit ni Pope Francis. Anong report ni Mark Reggie Abella. Human gipahibaw ang pagkalanding ni Pope Francis sa ospital tungod sa double pneumonia, nagalang-laing mga archdiocese ug diocese sa nasod mihalad og mga pag-ampo alang sa daling kaayuhan sa Santo Papa. Subay niini, gipahigayon ng overnight Eucharistic Vigil ang tulo ka seminaryo sa Archdiocese of Cebu. Nahimong sentro sa overnight Eucharistic Vigil ang The Martins of Literature Chapel sa San Carlos Seminary College. Prayer for the healing of the Holy Father, a prayer that we borrowed from the Archdiocese of Manila. And then after the prayer, we will continue with the celebration of Complin or night prayers. Our college seminarians will lead us. Samtang sa opisyal nga social media post sa Archdiocese of Cebu, giawhag ng Arsobispo sa Subo Jose Palma ang mga Subuanon nga mohalad sa hugot nilang pag-ampo alang sa katuyuan sa Santo Papa aron mabalik ang kapiskay sa panlawas ni Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Gitapos ang Eucharistic Vigil alas 6 ganihang buntag. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Aron mapakgang o baka maminosan ang mga krimen sa Lapu-Lapu City, ilusad sa Lapu-Lapu City Police karong gabi ang Oplan Pakighimaman. Uban sa mga sakop sa Revitalized Police sa barangay, mag-foot patrol usab ang mga admin personnel sa Lapu-Lapu City Police Office sa mga sudlunong bahin sa nagkadayang mga barangay sa Dakbayan. Base sa crime clock sa kapulisan, nabantayan nga sagad mahitabo ang krimen matag gabi ug matag weekend sa mga sudlunong bahin sa barangay. Sagad masud sa mga sakop sa mobile patrol ug sa motorcycle patrol sa Lapu-Lapu City Police. So dili siya alarming gyud nga figure, pero ang ato ay ato lang siyang ma-minimize gyud ba nga dili pa siya mosaka gyud pagayo. Ato aning gilans ni nga kaning bagong nato nga Oplan Pakighimaman. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Giuswag ngadto sa buwan sa Abril ang pagpatuman sa ordinansa nga mag-regulate sa pagpamasahero sa mga e-bike. Usa niini mao ang pagpanakop sa mga e-bike nga dili rehistrado. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga atol sa ABC meeting mihangyo kanila ang mga kapitan nga lugwayan pa og usa ka buwan una pa istriktuhon ang pagpanakop sa mga dili rehistradong e-bike. Kini samtang nagpadayon pa sa pag-comply sa ilang mga requirements ang mga e-bike driver. Matud ni Tumulak nga sa ngaway ni usa sa gibana-banang kapin sa 4,000 ka mga e-bike driver nga nagdagan sa kadalanan sa Talisay City ang nagparehistro. Hinungdan nga nanawagan sila sa mga e-bike driver nga paspasan ang pag-comply. Hinuon ang mga traffic enforcer sugod na sa pagsita sa mga e-bike driver. Sa kadaghan sa mga e-bike nga nagdagan sa kadalanan sa Dakbayan, nakatampo kini sa pagkahuot sa trapiko. Gumikan ini adunay gipasar nga ordinansa
nga mag-edukar sa mga driver kabahin sa traffic laws. Hindi na pang i-comply ang mga requirements Sa barangay. sama sa drug test, sama sa orientation, seminar, man uban pa. Kapulisan sa Mandaue ug opisyal sa COMELEC nagtigom alang sa mga dugang nga mga kalihukan samtang nagkaduol ang piniliay. Nagmeeting ang hepe sa Community Affairs and Deployment Unit ug si City Election Director Attorney Ana Flor Guhildi. Pagpangandam sab kini sa umaabot nga aktibidad na Dialogue, Unity, Walk ug Covenant Signing. Himuon kini aron maandam ang mga tao ug bisan mga political parties ug candidates ug stakeholders. Matod sa kapulisan, ang himuong dialogue magsilbing platform alang sa mga discussion sa mga kandidato, mga law enforcers ug COMELEC aron makakabot ug hapsay ug limpyong eleksyon 2025. Duha ka van nga adunay karga nga mga baktin nga way legal nga mga dokumento ang gisita sa managlahing lugar sa Barangay Hubasan, Allen, Northern Samar. Moabot sa 133 ka mga baktin ang nakumpiskar sa Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Services, Region 8, pasado alas 8 sa buntag ni adtong Lunes. Matod sa kapulisan nga walay napakitang mga legal nga dokumento ang mga nagmaneho sa van dihang gipangutana kini. Matod ni Dr. Rico Espina, quarantine officer sa Samar area, nga dugay na nilang gibantayan ang lihok sa mga responsable. Ang mga driver sa van nakalapas sa gipagawas nga Executive Order No. 25-02-01 Series of 2025 sa Northern Samar LGU. Ubos sa kamanduan, gidili ang pagkarga og mga buhing baboy o pork products aron kalikayan ang pagkatap sa African Swine Fever kun ASF. Samtang padayon pang gisuta sa mga otoridad kung asa gikan ang mga baktin, gidispose kini sa Barangay Sabang Zone 2. Giumentuhan na ang benepisyo nga itanyag sa PhilHealth alang sa mga kalipikadong mga beneficiary sa programa. Ang report ni Mark Reggie Abella. Biktima sa hit and run ang apo ni Marilyn Siangco nga gisugod sa ospital. 8,300 pesos ang ilang bayranan bisan kung anaa sila sa outpatient o bisan wala pa makonfine ang bata. Sa bagong facility-based emergency package, adunay makuhang benepisyo gikan sa PhilHealth. Itong pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan, pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours or 4 hours tapos pinauwi na ulit. So kung ikaw ay dengue suspect at nadala sa ER, meron ka na rin po ngayong bagong benepisyo na makukuha. Hindi lang po for confinement. Maayo kini tungod sa nagsaka nga mga kaso sa dengue sa Metro Manila, sa pagpa-check up pa lang mahal na ang bayad. Gipasakaan usab sa PhilHealth ang benefit package nila sa dengue. Ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000. Ngayon po, ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Ang 17 anyos nga anak usab ni Melchor adunay bato sa iyang pantog. Kung dili kuno siya mahulbutan, posibleng dili maoperahan ang iyang anak. Yung naririnig ko doon sa mga ibang bed, mga halimbawa 5 araw lang nasa 60 plus eh. Ilang araw na kayo? 13 days na. Mang 13 days na to. Pero bago kami inakyat sa sa admission, pinasikaso muna namin yung PhilHealth ko. At saka malasakit. Yun sabi, hindi kami bubunot. Pipirma lang kami dun sa availment na Labing lisod ang kaso ni Maria tungod kay puro siya og ang iyang bana walay trabaho human nagkaleukemia ang 4 anyos niyang mga anak. Maayo na lang kay indigent member siya sa PhilHealth usa ka miyembro sa PhilHealth bisag wala maghatag sa binuwanan nga bayranan. Covered ang iyang anak na si Maria sa Z package sa PhilHealth o alang sa mga nanghambin sa grabing sakit. Sa musunod nga mga adlaw, ilakip na usab sa PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o ang libre lakip na ang pagkuha sa ambulansya.
Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.